24. Isang bangko sa lungsod ng Iloilo ang hinold up sa loob lamang ng 2 minuto. Nalimas lahat ng pera ng bangko kasama na yung nasa vault o kahatiyero. Nakatutok si Joseph Morong. Kuha ito ng CCTV camera ng East West Bank sa Fuentes del Desma sa Iloilo City noong January 3. Mukhang nakabuena mano ang mga hold-upper sa unang working day ng bagong taon. Pasado alas 6 ng gabi, makikita sa video na lumabas ang gwardya ng bangko para tulungan ang babaeng nagkaproblema sa ATM machine. Dito na nakakuha ng tiyempo ang mga hold-upper. Agad na pinasok ang bangko at nilimas ang bulto-bultong perang binibilang noon ng mga teller. Pati ang vault ng bangko nabuksan. Sugatan ng isang babaeng teller matapos nilang barilin. Sa loob ng 2 minuto, tapos ang pang-hold up. Very sure yung mga key players dito kung paano nila in-execute yung robbery hold up sa loob ng bangko. Inside job ang isa sa mga anggulong iniimbestigahan ng pulisya. Questionable na tayo dito sa mga security guards at yan ngayon ang tututukan din natin at siguro later on as soon as possible imbitahan namin uli sila para magbigay ng kanilang paliwanag. Isang babae ang dinakip matapos mapagkamalang siya ang babaeng nagkunwari raw na may problema sa ATM machine at hinihinalang kasabwat ng mga suspect. Pero agad din siyang pinakawalan matapos maberipikang hindi siya ang nasa CCTV video. Pagtitiyak naman ni Nery County Security Officer ng East West Bank na nakikipag-ugnayan sila sa mga otoridad. Hindi naman sinabi ng bangko kung magkano ang kabuoang pera na natangay ng mga suspect. Joseph Morong, Nakatutok, 24 Oras. Ngayong usong-uso ang mga social networking site gaya ng Facebook at Twitter, hindi na pangkaraniwan yung mga pasaring o kay paninira na mababasa natin sa internet. Pwede nga bang magsampa ng kasong libelo ang mga target ng mga paninirang ito? Nagbabalik si Joseph Morong. Naranasan mo na bang siraan sa Facebook, sa Twitter o sa blog? Naitanong mo na rin ba sa sarili mo kung pwede ka magsampa ng reklamo kung sa internet idinaan ang paninira? Marami na siguro ang mga naging biktima ng malayang pamamahayag sa internet. Tulad daw ni UP Professor Dr. Matthew Santamaria. Inireklamo ni Santamaria ang mga kasamahan niya sa grupong Alon-Alon Dance Circle sa pamamagitan ng isang website kasi pinaratangan daw ang profesor na nangopya ng mga konsepto ng sayaw kay Ligaya Fernando ang milbangsa na mentor ni Santamaria. When my name is being questioned, my honor is being questioned, that's a huge thing. For a professor, if you're called a liar, that's a huge thing. Si Rosalie Matilak daw ang nag-post sa isang website at nakausap ng GMA News sa telepono si Matilak pero ayaw niyang humarap sa kamera. Sinabi niya di naman daw nila sinisiraan si Santamaria. Gusto lamang daw nilang protektahan ang karapatan ni Amel Bangsa sa kanyang mga ideya. Aminado ang prosecutor na may hawak ng kaso na hindi karaniwang kaso ng libel ito dahil sa internet nangyari. As of now, we don't really have rules or procedure in as far as internet. We will just see. Paano nga ba kung ang paninirang puri ay ginagawa hindi sa radyo, telebisyon o dyaryo kundi sa internet? Uso pa naman yung mga Facebook, blog at saka mga Twitter kung saan napakadali mag-post ng comment. Kung may naninirang puri sa inyo sa internet, pwede ba kayo magsampa ng reklamong libel? Ayon sa isang libel law expert na si Atty. Marichu Lambino, sa kasalukuyang batas, hindi kasama ang internet sa tinatawag na publication ng isang libelous statement. Pero ipinipilit pa rin daw ito ng mga abogado sa ilalim ng umiiral na libel law sa bansa. Ina-apply na lang nila yung word na pampubliko or published or nalathala sa internet. Wala pang desisyon ng kataas-taasang hukuman ng bansa kung may tuturing na publication tulad ng sa TV, radyo at telebisyon ang pagkakalathala sa internet. Pero kung ayaw niyo magsampa ng libel at gusto mo lamang matanggal ang mapanirang artikulo, payo ni Atty. Lambino, pwede kang magbigay ng demand letter para tanggalin ang nag-post ng artikulo. I-report ito sa administrator ng website at pwede pa raw itong ipabura sa Google para hindi na makita sa search engine. Kung tinanggal na ng author yon at na-check mo na wala na doon, pwede kang pumunta sa Google Administrator or Google Admin, nasa tools siya, at sabihin mo na itong URL na to, ilagay mo yung URL at sabihin mo na itong post na to wala na, tinanggal na to ng site administrator. Joseph Morong, Nakatutok, 24 Oras. Matamlay ang naging career ni Mark Heras noong 2010 habang nagniningning naman ng ibang kapuso stars tulad ni Alger Abrenica. Totoo kayang nai-insecure na si Mark kay Alger? Makichika kay Lars Santiago.
ito lang ulit yung Ipinangako ni Mark Hera sa sarili na ngayong 2011, gagawin niya ang lahat upang ibalik ang sigla ng kanyang career. Noong nakaraang taon kasi, hindi nakahataw ng gusto sa trabaho ang aktor dahil naging masakitin siya. Kasama sa pagsisikap niya ngayon ang pagpapaganda ng katawan at kasama na raw doon ang kutis. unahin ko siyempre yung sa body scrub kasi ever since naman talaga yun din yung talagang palagi ko rin ginagawa. Sa face siguro kung ano man yung pwedeng gawin nila na basta wag lang yung ayoko lang ng pricking kasi masakit eh. Itinanggi ni Mark na nai-insecure siya sa ibang kapuso actors na ngayon ay nagbibida na katulad ni Aljur Abrenica. Hindi raw sila magkalaban ni Aljur pero alam niyang sa showbiz, pangkaraniwan na ang mga artistang pinagtatapat. Hindi maiwasan yun eh dahil 'di ba parang kami ngayon yung halos magkasing edad. Hindi maiwasan yung ipag-compare kami pero sa akin talaga healthy competition yun. Ayokong isipin or ayoko sabihin na nakikipagtagisan ako kay Aljur kasi okay naman kami. Kung may machete si Aljur, may uumpisahan ding bagong proyekto si Mark sa GMA. Naantay ko na lang po na magsimula at sa mga kapuso yung dance serye. Ayun po, abangan ho nila yon at first on GMA magkakaroon ng soap na dance serye na parang yung moving step up. Nagpapasalamat si Mark na natapos na ang issue sa pagitan ng manager niyang si Lolit Solis at ni Nadia Montenegro, ina ng girlfriend ni Mark na si Ina Asisio. Hindi tinatanggi ni Mark na naapektuhan siya sa nangyari at pakiusap niya na sana kung may issue sa kanya, huwag nang isali ang mga taong itinuturing niyang importante sa buhay niya tulad ni Ina at Nadia. Iwasan na lang nila na ang damay ng ibang tao. Kung gusto nila ako gawan ng kahit anong issue na ginagawa naman nila sa akin dati pa, ako na lang. Huwag na sila mandami ng ibang tao kasi mahirap yung nakikita mo yung mga tao na nagmamalasakit sila na nadadamay. Like my family, sila Tita Nad, sila Ina. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. Sa pagbabalik ng Chika Minute, Solen Yusaf, handa raw sa kissing scene nila ni Richard Gutierrez kahit anong oras. Tutukan yan mamaya. Susunod! Magkasintahan sa Albay, sinuong ang banga para magpakasal. Mga tricycle na naghahari-harian sa Blumentritt sa Maynila, pinagpuhuli. At duling na hayop na mukhang daga, sikat sa Facebook. Tutukan lahat ng yan dito sa 24 Oras.